Sound from heaven as a rushing, oh, mighty wind. Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang inyo pong narinig na awitin ay awit po ni Jimmy Swaggart na pinamagatang There is a River sa kanya pong album His Voice Makes the Difference. Sa umaga pong ito ay mag-aaral po tayo sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Santiago, Book of James, chapter 1, verse 2 hanggang 18 po. Basahin po natin sa ating salin sa Tagalog. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi, dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ang mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya iniiwan o binabayaan man ang sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa magitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa umaga pong ito ay pag-usapan natin ang topic na nagsasabing imperfect gifts. Minsan iniisip natin, pag regalo dapat perpekto, maganda, no? Actually, kung meron mang magbibigay sa atin ng magandang regalo at perfect, walang iba po ang ating Panginoon na po yan, no? Sigurado po na ang kanyang mga gift sa atin, kaloob para sa atin, ay mga kaloob na magaganda at hindi mabubuti. Subalit may mga taong nagsasabi, bakit ako nakakaranas ng problema? Sabi, mabuti lang kaloob ng Diyos. Tandaan po natin na ang kaloob ng Diyos ay hindi po nagsasabing walang problema o walang mga pagsubok. Subalit, tandaan po natin sa likod niyan ay mayroon pong gift, mayroong kaloob po ang ating Panginoon na hindi lang natin naintindihan. Maaari hindi lahat ng bagay ay maganda, pero gumagawa po ito para sa ating ikabubuti. Tingnan lang po natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin at pagnilay-nilayan. Ano ba ang mga mabubuting bagay na idudulot nito sa akin? Nawalan ka ng trabaho. Bakit ako nawalan ng trabaho?
Maaaring sabihin mo, oh, mabuti naman ako, gumagawa naman ako ng mabuti, hindi ko naman naapakan ng ibang tao. Now, look at it in different perspective. Sabihin mo, ano kaya ang magandang bagay na nangyari despite na nawalan ako ng trabaho? Tingnan natin. Una, ayaw ko naman yung boss ko kasi masungit. Okay, magandang side yun, no? Pangalawa, tingnan mo, kasi hindi niya nirenew yung aking ikama o yung aking mga documents. Di ba? You can always look at it on the positive side. Look at it as a blessing. Alam ko na may mga magagandang side palagi sa mga pangyayari na nangyayari sa buhay natin. Hindi lahat masama. Yan po ang naintindihan ko. Hindi po lahat ng masama. Ang dapat po nating tandaan is everything happens for good for us, no? Para din po sa ating kabubuti yan, no? Hindi yan para sa ikakasasama. Kaya dapat po natin pagnilayan ang mga bagay na ito. God always knows just what we need. He can turn everything around unexpectedly. When we've given our all and think it's over and done, He makes a way where there just wasn't one. Life is great and getting better. Muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod, Pastor OG. Ang inyong pong narinig na awitin is Life is Great and Getting Better by Jeff and Sherry Easter sa kanilang album na Life is Great and Getting Better. Now, life is not always hard, no? It has always an answer. Now, pupunta po tayo ngayon sa ating biblical truth na pag-uusapan sa umagang ito. Anong mga biblical truth? Una po, no? God doesn't offer a thorn-free life, but roses are always promised. Hindi nangangako ang Diyos na walang tinik yung ating buhay. Pero tiyak po na ang pangako ng Diyos ay mayroon pong rosas na nakaambang. Minsan kasi nakikita lang ng tao ay ang problema, subalit ang promises po ng Panginoon ay hindi po thorns. Ang promises niya is roses. Another point po, life might not be a storm-free, but with Jesus on our side, we are storm-proof. Ang buhay, maaari sabihin natin, hindi tayo makakaiwas sa mga storms sa buhay, sa mga bagyo ng buhay. Hindi tayo makakaiwas, no? O hindi natin pwedeng sabihin na walang storm sa buhay. Kahit Kristyano ka pa. But the good news is, with Jesus, nakasama po natin, we have a storm-proof life. What do you mean by storm-proof? Storm-proof life? Ang ibig po sabihin nito is, kaya nating harapin anuman yan na mga storms sa buhay because Jesus is on our side. The gift of God might looks like imperfect in our sight, but remember always that God always gives a perfect gift. Maaari tingnan natin sa ating paningin is imperfect siya, no? Yung mga pangyayari sa buhay natin is imperfect. Minsan nag-iisip tayo, ano ba yan? Imperfect naman yung nangyari sa akin kasi akala ko pagpapala, yun pala pagsubok. Di ba? Actually, mga kapatid, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos even dumaranas tayo ng mga pagsubok. Ang maganda lang na dapat nating tandaan dyan is God has always given us a perfect gift. Maaari sa paningin natin hindi siya perfect, but it is always perfect in the sight of God, no? Kasi it is working for our benefits as well. Last point po na gusto kong bitiwan is, not all things are good, but all things are working together for good. Hindi lahat ng bagay ay mabuti sa ating paningin, maging sa paningin ng ibang tao, no? But all things work together for good. Lahat ng bagay ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Ano pong ibig kong sabihin? Atin pong nabasa kanina lang, na kung numaranas tayo ng mga pagsubok, it is working for our patience, no? It is helping us for our benefits. Tingnan natin na kung may problema man, ito po'y tumutulong sa atin towards our goods, no? Kung ano man yung ikakabubuti para sa atin. Tandaan po natin na ang Diyos po natin ay palaging nag-iisip kung anong mabuti. Wala pong amang
nagbibigay kahit masama pa, no? Pag ang anak ay humihingi ng pagkain o tinapay, binibigyan ng bato, no? Hindi po. Ang ating Ama, gayon din po. Kung ang Ama nga na nandito sa sanlibutan ay nag-iisip ko ano ang mabuti, how much more po ang ating Panginoong Hesukristo. A trial may be God's gift in disguise. Ang mga pagsubok maaring a gift of God, but it is in disguise form. It is not what we have expected. But remember, God always give a good gift to His children. God bless po at magandang umaga once again.